Nasa impyerno na ba si Satanas? Nasaan ngayon si Satanas? Sa mga sandaling ito, wala pa sa impyerno si Satanas. Sa halip, gumagala siya sa buong mundo at naghahanap ng mga taong tutoksuhin upang magkasala nang sa gayon ay mahiwalay sa Diyos. Sinasabi sa unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Sa Juan Kapitulo 14 versikulo 30, tinawag ni Jesus si Satanas na prinsipe ng sanlibutang ito, at tinukoy ni Apostol Pablo si Satanas bilang pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw paikop sa Diyos. Efeso Kapitulo 2 versikulo 2. Hindi nakatira sa impyerno si Satanas, nabubuhay siya at gumagawa sa mundo ngayon at gumagala sa himpapawid. Si Satanas ang ama ng kasinungalingan, Juan Kapitulo 8 versikulo 44, at iniimpluwensyahan niya ang mga lider ng sanlibutan sa mga sandaling ito. Ninanais ni Satanas na sambahin siya ng mga tao, Mateo Kapitulo 4 versikulo 9, at gumagamit siya ng mga pandaraya at kaguluhan upang agawin ang atensyon ng mga tao para sa kanyang sarili. Sinasamba ng mundo si Satanas sa iba't ibang kaparaanan maliban ng mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos at tinawag ng Diyos mula sa pandaraya ng dyablo. Kung hindi anak ng Diyos ang isang tao, isa siyang isang anak ng dyablo. Tingnan ang Juan Kapitulo 8 versikulo 44, Gawa Kapitulo 13 versikulo 10. Sinasabi sa unang Juan Kapitulo 3 versikulo 10 kung paano natin makikilala ang anak ng Diyos at ang anak ng dyablo. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ipinaliwanag ni Santiago na ang sinumang kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Mahalaga itong malaman dahil darating si Hezo Kristo sa mundo upang tipunin ang sa kanya. Gagapihin niya ang mga tagasunod ni Satanas at aangkinin ang mga hinirang para sa kanyang sarili. Sa huli, itatapon niya si Satanas at ang kanyang mga demonyo sa dagat-dagatang apoy at pahihirapan sila doon araw at gabi, magpakailanman. Pahayag Kapitulo 20 versikulo 10. Pagkatapos, hahatulan ni Jesus ang mga hindi mananampalataya ayon sa kanilang mga ginawa habang nabubuhay sa lupa. Ang sinumang hindi natagpuan ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy kung saan naroon din si Satanas at ang kanyang mga kampan. Pahayag Kapitulo 20 versikulo 13, 15. Itatapon din ang impyerno at ang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Pahayag Kapitulo 20 versikulo 14, kaya nga sa katotohanan, walang yugto ng panahon na tumira si Satanas sa impyerno. Ngunit permanente siyang pahihirapan sa isa ring napakainit na lugar, sa dagat-dagatang apoy upang doon parusahan ng walang hanggan. Ang susi sa katiyakan ng kaligtasan para sa isang tao ay tiyakin kung ang kanyang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay upang gugulin ang buhay na walang hanggan sa langit, sa halip na maranasan ang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos sa dagat-dagatang apoy.